IRCC was not satisfied that the applicant actually possessed the stated work experience. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. We have another federal court decision to talk about. Another court decision na marami na naman tayong matututunan at marami na namang magiging paalala. In this case, ano po ito? It involves a PR application under the Provincial Nomination Program of Saskatchewan. So, SINP. Ang nangyari, na-refuse ang kanyang PR application dahil yung IRCC hindi kumbinsido na tunay yung dineclare ni applicant na work experience. And later on, you will hear how the IRCC officer arrived at this decision. Ang nangyari talagang tinawagan niya yung employer nitong applicant na nasa abroad. So, ginagawa po talaga yan, or rather, pwedeng gawin talaga yan ng IRCC officer, to check from your employer talaga. Hindi lang kung ikaw ay nagtatrabaho doon, kung ano yung ginagawa mo doon, just to verify if you declared the right duties being performed. Yung mga ganyan. In this case, isa po yan sa naging batayan kung bakit nagduda si IRCC. At ayun, tuluyan nang na-deny ang kanyang PR application. Okay, sige, let me put up this federal court decision. This is from about a year ago na rin, March 2025. Applicant is outside Canada, nasa India po. Okay? And pumunta siya sa korte para questionin kung tama ba ang naging desisyon ng IRCC sa kanyang refusal. Alright? So, August 2019 po siya nag-apply for provincial nomination sa Saskatchewan as an international skilled worker na merong employment offer daw sa Saskatchewan. Okay? Nakakuha raw siya ng offer of employment in a company where she is supposed to work as a retail sales supervisor. Okay, again, nasa abroad siya. In order to meet the requirements for nomination, kailangan meron siyang at least 1 year of work experience in the past 10 years as a retail sales supervisor. Okay? So, doon sa application na sinabi niya na meron siyang employer. Okay, from January 2005 until March 2021. So, kumbaga, 16 years na raw siya dito sa kanyang pinagtatrabahuan. Okay? At yung SINP, inaprubahan ito, I mean, I don't think SINP initially saw any issues with it, kaya nabigyan siya ng nomination. Okay? Because after you are nominated, dun lang po mag-uumpisa, diba? Yung mismong pag-apply mo for PR. So, September 2019, nakakuha siya ng nomination certificate, and later that month, nag-apply na siya ng PR application under the SINP. Matagal din, bago siya binilikan ng IRCC. 2022 na. I can't help but think, pag ganito katagal yung processing time, diba? Technically speaking, parang ang tagal din naghihintay ng employer na nagsasabing kailangan niya nung retail supervisor. 3 years niya hinihintay itong empleyadong to. Ganun, Anyway, okay. So, May 2022, IRCC requested na mag-submit daw siya ng kanyang employment records and proof of employment in the form of an original letter of employment. May kasama daw sanang salary slips and other supporting documents. Okay. Doon sa kanyang employer sa India. Nagbigay naman daw. Alright? Months later, ang ginawa ng IRCC officer, tinawagan pareho si applicant at saka yung employer. Okay, at separate times. Itong nangyari according to the GCMS notes ni officer. Sa tawag po niya sa applicant, sabi daw, sumakto, nasa bahay lang daw si applicant dahil meron daw siyang sakit. Pero sabi niya, she went to work on Friday and was on leave on Saturday. Tapos off daw niya lagi ay Sunday. Sabi ni officer, dun sa notes, she was not able to explain her job duties. Okay, hindi na maipaliwanag ano mismo yung ginagawa niya.
Sabi ni officer, it appears she was pretending as she was not able to hear when she was asked to explain her duties. Naku, siguro nag-acting-acting pa ito. Ano na parang, I can't hear you, hindi kita maintindihan. The line is choppy. Ganun ba? So that is the call to the applicant. Tinawagan naman ngayon yung employer. Si employer ang sabi, actually, nagtrabaho daw siya nung Saturday. Eh, ang sabi ni applicant, di ba, naka-leave daw siya nung Saturday. So, that's one inconsistency. So, ang ginawa po ng IRCC, nagpadala ng PFL kay applicant to explain bakit ganun. Sabi din, you have indicated your occupation as a retail sales supervisor. In support of your application, nagbigay ka nga ng employment reference letter. Verify namin, no, ang iyong employment. Sabi ni officer, you and your employer provided contradictory information regarding your employment. You informed that you were on sick leave on Saturday, pero ang sabi ni employer, nagtrabaho ka nung Saturday. And further, you could not explain the duties of your work. Pero bago ko pagdesisyonan ito, sabi ng IRCC, bibigyan kita ng pagkakataon to comment kung ano ang nangyari dito. Alright. So, nag-reply naman po si applicant, kumuha ng assistance daw ng isang consultant. At ang sabi, eto na, okay? Matagal na daw siyang, kumbaga, hindi full-time employee ni employer. Okay, sabi, the applicant explained, she stopped working at the company noong March 2021 pa, but she still helped out the employer, who is a distant relative, from time to time when asked. Ang argument po ni applicant, it doesn't matter naman kung hindi na ako, kumbaga, nagtatrabaho talaga doon per se. Kasi ang nire-require lang ng SINP sa akin, meron akong 1-year experience in the past 10 years. Sobrang tagal ko nga nagtrabaho talaga doon, halos 16 years, di ba? So, mako-cover pa rin daw niya yung 1-year period. Kaya ang sabi, kahit pa meron kaming contradicting statement tungkol dun sa pagpasok ko nung Sabado, irrelevant siya kasi mamimit ko pa rin yung 1-year requirement. Okay? Yun nga lang, sabi doon, yung kanyang PFL din, hindi niya in-address yung pangalawang concern ni officer na hindi daw niya na-explain yung kanyang job duties. After the PFL was received by IRCC, dinenay ang kanyang PR application. Found the applicant inadmissible for misrepresentation. Sabi dito, IRCC was not satisfied that the applicant actually possessed the stated work experience which amounted to material misrepresentation. Okay? Ito na ang naging desisyon ni Judge. In fairness, nag-agree si Judge doon sa argument tungkol doon sa first concern. Okay? Na irrelevant na kasi basta mako-cover naman yung 1-year period. Irrelevant na yung inconsistency sa pagpasok niya nung isang Saturday. Inconsistency dun sa naging sagot ni applicant tsaka ni employer. Okay? Sabi dito, I agree with the applicant that the officer's first concern was not material to her application. Okay? Pero dito siya sumabit. However, the second concern was directly material to her application. According to this decision, an inability to describe the duties of a position that the applicant asserts she held for 16 years reasonably calls into question whether the applicant has the experience required for the nomination na kailangan daw for her to become economically established in Canada. Oo nga naman, sinasabi mo, 16 years ka na nandun. Bakit hindi mo masagot kung ano yung ginagawa mo throughout that time? Given the applicant's failure to address the second concern in her response, I find that the officer's determinations that she had misrepresented her work experience and that this misrepresentation was material were reasonable. So, tama. Okay, tama daw ang naging determination ni officer. The application for judicial review is dismissed. Okay, so guys, talaga matindi ang consequences ng misrepresentation. Kung akala mo, yung iba siguro,
Yung iba siguro nakikikonsyaba sa mga employer, "O sabihin mo empleyado mo ako 'no?" Tapos ayan, mabubuking lang din. Kung makakatiyempo ka ng metikulosong officer, pwede nila talaga i-test yung knowledge mo tungkol dito sa declared work experience mo. Kahit pa siguro nasagot niya yung job duties niya, iko-compare pa rin yun sa posible siguro 'no, na pagdating dun sa phone call naman kay employer, i-ve-verify, 'di ba? Kung yun talaga yung tasks nga naman. Remember, these IRCC officers are trained to investigate these things, 'di ba? So yun, okay. Another wasted opportunity. Sayang yung kanyang SINP nomination, pero ganun talaga if you misrepresent. All right, I will end this episode here. Let me know what you guys think. See you guys in the next one. Bye!